Hey, it's MJ, and this is another episode of a real life true story, part 9, called Kambal by Jack. Mapagpalang araw po sa inyo, Miss MJ. Ako si Jack, taga Baguio. 30 years old at nag-work na po ako ngayon bilang college instructor sa isang university dito sa Baguio. Ang isi-share ko ay isang nakakatakot na pangyayari sa amin ng girlfriend kong si Mia. Ilang beses po namin na-encounter yon, kaya iisa-isahin ko na. September 2010, di na ako sure sa date pero Thursday yon. First year college na kami pareho, same course din, kaya sabay kaming pumapasok at umuwi galing sa campus. Nagalit si Mia sa akin noon dahil hindi ko siya sinabayan mag-lunch. Ang dami ko kasing ginagawa noon at pinapatawag pa ako ng instructor namin. Kaya sinabihan ko siya, mauna na siyang mag-lunch. Sinabi kong hahabol ako pero hindi ko nagawa, kaya nagtampo siya. Lumapit ako sa kanya at nag-sorry pero sabi niya, hindi raw kami bate. Kasi nakita niya raw akong kausap si Divine. Si Divine ay classmate namin na may gusto sa akin. Doon ako nagtaka kasi hindi ko pa naman nakakausap si Divine nung araw na yon. Sabi pa niya, kumindat pa nga daw ako sa kanya na parang nang aasar pa. Kaya galit siya sa akin at huwag ko kamo siyang kausapin. Doon ay mas nagtaka ako kasi hindi ko naman ginawa yon. Kaya tinanong ko siya kung anong oras niya akong nakita at nung sinabi niya na 12:30 noon, ay mas lalo akong naguluhan. Kasi that time, magkausap kami ng instructor ko at hindi ko man lang nakita or nakasalubong si Divine. Miss MJ, sobrang galit siya nung time na yon at di ko alam kung paano i-explain. Pero ang ending, ako pa din ang nag-sorry. Kasi ayaw niya naman maniwalang hindi ako yon. Magmumukha lang akong sinungaling kapag ipinilit ko pa yon. Nung gabi na, hindi ko siya chinat kasi iniisip ko yung mga pinagsasabi niya. Pero kilala ko naman siya. Hindi siya yung tipong gagawa ng kwento. Alam ko rin na wala akong kamukha or kahawig man lang sa campus namin. Kaya di ko talaga alam kung sino yon. January 6, 2011, magkasabay kaming dalawa na naglalakad sa kalsada. Napaka-weird niya nun kasi panay siya ng tawa at tigilan ko na daw ang pangingiliti sa kanya. Pero that time, wala naman akong ginagawa sa kanya at lalong hindi ko siya kinikiliti. Sinabi ko sa kanya na never ko naman siyang kiniliti. Nagtinginan kami at sabay takbo sa takot. Panay pa nga ang sigaw namin kaya pinagtitinginan kami ng mga tao. October 2014, nasa plaza kami noon kasi kakatapos lang ng long quiz namin. Inaya ko siya sa plaza para mag-relax. At habang kumakain kami ng ice cream, bigla niya akong sinabihan na bitawan ko daw ang braso niya. Kasi ice cream na nga daw ang kinakain niya, ang lamig pa ng mga kamay ko. Pinakita ko sa kanya ang dalawang kamay ko at doon ay nagsisisigaw siya dahil hindi ako yung humahawak sa kanya. Parang mababaliw na kami kakaisip nun kung anong nangyayari sa amin. November, sa parehong taon, naka-receive si Mia ng delivery at nakapangalan sa akin ng receiver nito. Kaya napangiti siya. Months rin namin nun kaya masaya siya. Kaso pagbukas niya, ay nakita niya ang ulo ng daga at nagkalat ang dugo sa loob. Tinawagan niya ako at galit na galit siya. At sobra akong nagtaka kasi papunta pa lang ako sa kanila at hindi ako nagpa-deliver noon. June 2018, engagement party namin. Nung katabi ko na siya, sinabi niya na pagkagising niya ay may bumulong sa kanya ng I love you babe. Pero wala namang tao sa kwarto niya at hindi naman babe ang tawagan namin. Doon ay napalunok ako at sinabing hayaan na lang muna namin kasi engagement party naman namin. Miss MJ, thankful ako na hindi na naulit hanggang sa magpakasal kami. Ngayon ay may anak na kaming kambal
at masayang nakastay dito sa Baguio. Isa na ring nurse si Mia. Thank you po sa pagbabasa ng story ko. Thank you din for sending your story, Jack, ng Baguio. And anyone, kung may story kayong gustong i-share, i-message nyo lang ako and I will send Gcash in return. Thank you for watching this episode again. Bye!